stamp din sa atong tracks na to, di ba? Kita ninyo ni, na siya stamp no sa ato ang pangalan sa simbahan, North Davao Baptist Church. So katong adlaw nga na-save ta, gisilyuhan ta sa balang espiritu, signifying nga ang tanan nga midawat diha kang Ginoong Hesukristo mga panag-iya na sila sa Dios. Okay, mga katawhan sila sa Dios. Usa ni siya ka-guarantee kaning sealing sa balang espiritu, usa ni siya ka-guarantee nga ang tao nga nagdawat sa Ginoo didto gyud siya magpuyo sa langit. Okay? So iyang pangalan gawas nga gisilyuhan siya sa balang espiritu, ang iyang pangalan pud gisulat sa libro sa kinabuhi. So ang atuang pagahisgutan karong buntag is about the unity of the Spirit. Iabri niyo mga Biblia. Okay, so Ephesians chapter number 4 in verse number 3. Ang pulong sa Dios nag-ingon din sa ato, sabay-sabay tanin sa pagbasa. Ephesians chapter 4 in verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, normally, when we use this verse, atuan is siyang gina-apply sa ato nga mga Kristohanon diri sa atong simbahan nga dapat magkahiusa ta because of the word unity. Dili ba no? Because, yes, ug mao po na ang kabubuton sa Ginoo para sa iglesia nga magkahiusa gyud ang tanan. Amen? And let us pray mga igsoon nga diri sa atong simbahan united gyud ta. Usa nga dapat i-avoid nato mga igsoon diri sa atong simbahan is ang division. Amen? So we should have the same love toward each other. We should have one mind, one soul, one heart, and one goal. And that goal is to glorify God. Amen? Pero, wala ni siya gahisgot mahitungod sa church because, tanawan niyo may gala in verse number 3, kaning versikulo di, gahisgot siya mahitungod sa unity of the Spirit. Ang Spirit dili espiritu sa tao, kundi may gala ang third person sa Trinity. Now, we believe in the Trinity, di ba? We believe that there is one God, but three persons. 1, 3. 3 in 1. Amen? Oo. So the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. So ang kanang Holy Spirit, kauban siya diha sa Godhead. He is the third person in the Trinity. From what we learned last Thursday, kaning Holy Spirit, mauni ang gipromise ni Hesukristo sa iyang mga tinunan. And for all who believe in Him, nga maoy ihatag no sa amahan sa ilaha. Mo na sa diha nga si Hesukristo mikaya balik dito sa langit, kinsa ang mipuli kay Hesukristo? Ang Holy Spirit. Okay? Now, when Jesus was here on earth, Jesus was the comforter. Pero sa diha nga si Hesukristo mibalik siya dito sa langit, ang naguli sa iyaha nga comforter mao ang balaang espiritu. Now, dali lang, let's open our Bible to the Gospel of John. Mo ato ta kadali diha mga igsoon. John chapter number 14. John chapter number 14. Ngayon din ang pulong sa Diyos in John chapter number 14 in verse number 16. The Bible says, and I will pray the Father. So siya mohangyo sa iyang amahan, naon sa man, and He shall give you another comforter. So, tanawan, ang giingon ni Hesukristo diri, another comforter. Why? Because He is the comforter sa dihang napa siya diri sa yuta. Pero kung muadto na si Hesukristo sa iyang amahan, the Father will send another comforter. Nagets niyo? And then verse number 16. And this comforter, Jesus said, that He may abide with you forever. So kaning comforter kuno nga ipadala sa amahan, nga mao ipuli niya sa iyang anak, magpuyo ni og magpabili ni siya hangtod sa hangtod diha sa mga katawhan sa Dios. Okay? So like pareha sa imuha nga nagdawat ka sa Ginoo, ang Holy Spirit naa diha nagpuyo sa imuha. Okay, di mo siya makita physically, but you can sense Him. Amen? You can sense Him. Mas-sense mo siya. Spiritually speaking,
mabati nimo mga igsoon nga naa gyud ang balang espiritu diha sa imuha. Why? Because this is the promise of Jesus. And in verse number 17, the Bible says, even the Spirit of truth whom the world cannot receive. So, gikan diri sa ato ang nabasa, verse number 17, tanan nga dili luwas, dili makadawat ani nga panalangin. Ang makadawat lang ani nga panalangin, maulang ang katong mga katawhan sa Dios. So, naa ba kay katawhan na ba ka sa Ginoo karon? So, nakaani sa imong kinabuhi. And then verse number 17, the Bible says, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. So, ang mga unsaved people, dili sila makadiscern aning Holy Spirit. Okay? Dili nila ma-discern. So kaning ginayon di nila makita, di nila mahibaw-an, dili ni siya literal nga makita kay di magid makita ang Holy Spirit kay spirit man siya. Nagets niyo? So ang buot pasabutan ning mga higala, dili nila makita o dili nila mahibaw-an. In other words, dili nila ma-discern. Ngano man wala man sa ilaha. Pero pag ang tao saved na, ug na siya personal relationship diha kang Hesukristo, ma-discern sa tao nga luwas ang balaang espiritu. And the Bible says, verse number 17, tanawan niyo balik, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But, the Bible says, ye know him, for he dwelleth with you. In other words, ikaw makadiscern ka. Why? Naa siya nagpuyo diha sa imuha. Okay? Naa siya nagpuyo diha sa imuha. And the Bible also says, and in verse number 17, for he dwelleth with you and shall be in you. In means inside of you. Naa siya na sulod sa imuha. Okay, mao kay na ang Bible nagsulti siya in Romans chapter number 8, the Spirit, capital S, beareth witness with our spirit. Ang Espiritu, makatestify siya sa atong Espiritu that we are the children of God. Nga naman, naa siya na sulod sa imuha. Muna, kung naay mga panahon sa ato ang kinabuhi, nga kung kita tamnan ta og doubt sa ato ang kaaway, kasi, di ba, naay mga panahon, maluya ta, di ba, naay mga panahon, mapakyas ta, or naay panahon ang Kristohanon, mahulog siya sa sala, that's the time, mag-doubt ang Kristohanon sa iyang kaluwasan. Pero mga igala, if you know that you are saved, if you are really sure, saved jud ka, then ayaw ka kahadlok, ayaw ka balaka. Okay? Whether you are saved or not, kay ngano man, kung sigurado gyud ka nga imo nang gidawat si Kristo sa imuhang kasing-kasing ug naginulsol ka sa imuhang sala, bisag unsa pa nang mga ihumhong ni Satan sa imuhang mind nimo nga ikaw dili ka luwas, may imperno ka, dili yun ana, always hold the Bible, always hold the promise of God in your heart. Amen? The Holy Spirit nga nagpuyo diya sa imuha, He will be the one who will bear witness with your spirit that you are the child of God. So, dili ta mag-doubt. Amen? Daghag mga religion karon gatudlo silang mga lailahi nga mga doctrine about salvation. Usay ba no kung kita mamutagad ana ang mga lahi-lahi nga mga pagtulunan, you know, na ay tendency nga maunsa pud ta magduha-duha ta ba tama ka ning salvation nga ako ang ginatuuhan? Basig ang iya ang tama basin ang kuang mali. Higala paminaw. Kung unsay nabasa nimo sa Bible o kung unsay nasabtan nimo sa Bible nga gitudlo sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan, mautos siya ay tuuhi. Ayaw ng mga doktrina sa, you know what? Because daghag mga giimbento ang relihiyon nga doktrina. Especially mahitungod sa kaluwasan. Tuuhin ninyo, paminaw, mas tuuhin ninyo ang John 3:16 kaysa sa mga doktrina nga nagtudlo nga maluwas ka pinaagi sa imuhang mga binuhatan. Tuuhin ninyo ang John chapter 3 verse number 36. He that hath the Son hath life. Amen. Tuuhin ninyo ang 1 John chapter 5 verse 11, 12 and 13.
Unsa man ang 1 John chapter 5 verse number 13 mga higala. These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Mao ni tuuhan ninyo. Tuuhin ninyo ang John chapter 1 verse number 12. Tuuhin ninyo ang Acts chapter 4 verse number 12. Wa nay lain nga ngalan. Ha? Wa nay lain nga ngalan ilalom sa langit nga maoy makaluwas sa mga tao kung dili ang pangalan ni Jesucristo. Only Jesus saves. So if there comes a time in your life that you doubt your salvation, remember that day nga naghimo ka og profession of faith, naghimo ka decision that you repent and you receive Jesus in your heart as Lord and Savior. Amen? And the Spirit Himself will bear witness sa imuhang espiritu nga ikaw anak ka sa Ginoo. Ako mga igsoon, if there comes a time in my life ma-discourage ko, unya ang yawa mobisita sa kuha, unya magtanom siya og doubt sa kuang mind, dili ko motuo mga higala. Ngano man, kung unsa ning mga muabot sa ako ang dalunggan nga kontra gani sa pulong sa Dios, I know for sure dili to ang Ginoo ang nagstorya sa kuha. Ang yawa to. Amen? Because you know what, ang yawa kanunay gyud na siya mo go against sa pulong sa Dios. Basta dili gani muuyon sa pulong sa Dios, dili na ang Dios. Pero pag muuyon sa pulong sa Dios, ang Holy Spirit na. Kung naay maghunghong sa imong dalunggan, tudluan ka magbuhat og sala, dili na ang Dios. Ang yawa na. Kay ang Holy Spirit dili siya mo contradict sa pulong sa Dios. He will support the word of God. He urges people to obey the word of God. Amen? Amen. So, mao na siya. We are blessed with a Holy Spirit. And the world, paminaw, ang kalibutan, wala sila nakadawat ani. Ang mga luwas lang nga tao ang nakadawat ani nga panalangin. Amen? Nakita niyo how blessed you are? Tungod kay dili lang eternal life ang nadawat nimo. Dili lang kay nakaangkon ka og kanang puloy-anan dito sa langit. Kundili gitagaan pa jud ka sa Dios sa balaang espiritu. That's why wherever you go, the presence of Jesus Christ is in you. Naa siya kanunay diha sa imuha. Amen. Because of the Holy Spirit. Now, wato tabalik sa tuang text sa Ephesians chapter 4 in verse number 3. Ephesians chapter 4 in verse number 3. Naging unang pulong sa Dios din higsoon, Ephesians chapter 4 verse number 3. Mao ni atong tutukan karong buntag. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato diri, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Okay, we are charged by the Lord diri sa iyang pulong that we are to keep the unity. Ipabilin or bantayan ang unity. Kinsa? Sakang kinsa? Ang unity nato sa espiritu. Why? Why Paul said, keep the unity of the Spirit? Because the Holy Spirit lives in you. Okay, paminaw. Kung dili ta magkasinabot sa Holy Spirit, you know, ang Holy Spirit nga naa diri sa atoa, mag-suffer. Because He has a will for you, and you are obliged to follow that will. Or else, naay samok diha sa imong kinabuhi. Because paminaw, ang usa sa inyo wala gabuhat sa iyang part. And you know what? Ang Holy Spirit, kanunay niya ginabuhat ang iyang trabaho. Okay? The Holy Spirit wants to take rule in your life. Nasabtan ninyo mga igsoon. Gusto siya mangulo sa imuhang kinabuhi. Gusto siya maoy magdala sa imuhang kinabuhi. He wants to sit in your heart. He wants to control you. That's why there's a verse in the Bible, be filled with the Spirit.
And what is the word filled means? I believe that's Ephesians chapter 4, verse 30. Check na to. Now, notice mga igsoon, Ephesians chapter 4, verse 30 says, and grieve not the Holy Spirit of God. Where, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5, we go to verse number 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Natanaw niyo rin mga igsoon, ang verse, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Dapat mapuno kita sa Espiritu. Ang kaning pulong filled means control. Be controlled by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nasa diyan nagpuyo sa imo, o gusto siya mag-control sa every area sa imuhang kinabuhi. Kung naay part sa atong life, dili na to ipadala sa Holy Spirit, the Holy Spirit will suffer. That's why there's a verse, balik ta Ephesians chapter 4, verse 13. Naay versikulo dinhi, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Paminaw, kung naay part or area sa ato ang kinabuhi, dili siya ang atong gipadala, masubok siya. So dinhi nato na learn, na realize igsoon that the Holy Spirit is not a force or power. The Holy Spirit is a person. He's just like us. Why? Masubo man pud siya. Kita masubo pud ta, di ba? Masakitan pud ta, di ba? Ang Holy Spirit masakitan pud siya. When He is not followed, He will be grieved. Pag wa siya ginasunod, masubo siya. Masakitan siya. Because He has a will for us. And that will must be followed. Pag di na sundon sa Kristohanon, He will be grieved. And the Apostle Paul remind us that we are sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit will not depart from us. But whenever we go against His will, ang iyahang work sa ato ang kinabuhi, mahimo siya nga passive. Dili siya, mahimo siya nga inactive. He will stop working in our life because kita ang gasunod sa ato ang gusto. But He is God. Siya ang gipuli kang Hesukristo. Siya ang gipadala sa Amahan. Nga siya mupuyo sa matag Kristohanon. So whenever there's a Christian magsulti, murag wala lagi ko'y Holy Spirit. If you know you are saved, unya wa nimo nabati ang iyahang presensya sa imong kinabuhi, it could be or it might be na akay gibuhat nga wala ning uyon sa iyahang kagustuhan. Kay pag ginasunod ang Holy Spirit, mabati nimo siya diha sa imong kinabuhi. Pag ginasunod siya, dali nimo madunggan ang iyang tingog. Pero pag wa siya ginasunod, di siya mo istorya sa imuha. Mao na ay mga uban nga mga Kristohano no nga kanang lalayo sa Ginoo, kanang nagpalayo sa Ginoo. Pag magsimba sila mga igsoon, one day magsimba sila and the word of God wala ning effect sa ilahang kasing-kasing. It is because ang Holy Spirit nasubo siya sa imuha. Kung sa ato pa na murag nang luod siya sa imuha kay wa nimo siya ginasunod. Mubalik lang na siya og trabaho og lihok sa imong kinabuhi if you start confessing your sin to God
mangayo kag sorry sa Holy Spirit, and you will decide, Holy Spirit, please, balik og trabaho sa ako ang kinabuhi, be. From now on, paminawo na gyud nako imong tingog, ug sundo na gyud nako ang imuhang kagustuhan. Diha siya mobalik og trabaho. Pareha na gud gihapon anang kuan, di ba, bata, or siguro sa mag-asawa ka ng asawa nga mangluod sa iyang bana. Di ba? Di ba dili mo tingog? Kung mangluod, ingon ana ang Holy Spirit, dili siya mutingog sa tuwa kung sige na nato siya ginasupak. Because He wants to take rule in your life. He wants to sit in your heart. Muna importante, when we come to church and worship God, and when we hear His Word, it is very important that we listen, we take heed to the Word of God, and we obey the Word. Aron nga ang Holy Spirit, dili mangluod, aktibo siya nga nagatrabaho sa ato ang kinabuhi. The Holy Spirit is a gift. The world did not receive this gift, mga igsoon. Only those who have a personal relationship with Jesus. Grieve not the Holy Spirit of God. Because, paminaw, the Holy Spirit will take charge. He will give charge to us, and our part is to obey and follow Him. We listen, we obey, and we follow Him. Amen. Pagbuhato nato na, we have the unity of the Spirit. And the result is, balik ta sa Ephesians chapter 4 verse 3. Tanawan ninyo din mga igsoon, sa pulong sa Diyos, what did the Bible says? Endeavoring to keep the unity. Ipabilin ang panaghiusa sa Espiritu. Tanawa, in the bond of peace. Paminaw, pag united ang Christian sa Holy Spirit, ang bonding of peace na kanunay sa kinabuhi sa Kristohanon. Naay kalinaw. If the Holy Spirit is being followed, if the Holy Spirit is obeyed, being obeyed mga igsoon, naay peace. Naamoy bonding. Bonding sa kalinaw. So actually, ang word unity and bond is more similar siya. They are identical to each other. Nga naman, pareho siya og meaning. Related sila. Unity and bonding. Dili ba no, sa iba no, kita magsulti ta ba no, sa magbanding-banding ta, kay murag dugay na ta ba, wala nagbanding. Because banding speaks of fellowship. Nasabtan ninyo? Fellowship. Paminaw. Walay fellowship kung dili sundon ang lead, kung dili nato sundon ang ato ang leader. Walay peace, walay unity, walay fellowship kung wala ginasunod ang leader. Kinsa ang atuang leader? Ang Holy Spirit. Kinsa atong Pangulo? Ang Holy Spirit. Pagwa nato siya ginapaminaw, pagwa nato siya ginasunod, pagwa nato siya ginatuman, walay kalinaw. Na pwede mo utana, unsa may mupuli sa kalinaw. Kagupot, kasamok. And we don't want that in our life. Dili ta gusto samok ang atuang hunahunag kasing-kasing, di ba? We want peace. I want peace. I want to sleep well. I want to rest well. So para na na may soon, dapat na ay constant communication. Like husband and wife. Aron naay kalinaw sa panimalay, naay kalinaw sa kaminyoon, dapat ang banaw ng asawa sige mag-communicate. In the same way, ang Kristohanon dapat sige siya makigistorya sa Ginoo. Unya kung ang Ginoo makigistorya sa iyaha, ug naay kabubuton para sa iyang kinabuhi, dapat ang kaning Kristohanon paminawon niya unsang gisulti sa Ginoo ug sundon. Pag ginasunod ang kabubuton sa Ginoo nga maong Holy Spirit, naay makita nga peace. Bond of peace. Why? We keep the unity of the Spirit. Okay? Pero kay balong mo igsoon, it takes hard work para ma-maintain ang unity sa Espiritu.
That's why there's a command in this verse, endeavoring. O kung sa maning endeavoring, paningkamot. The word endeavor means to strive. So, ang paningkamutan nato, ma-maintain ang unity nato sa balaang espiritu. Aron ang kalinaw, kanunay nato mabati o makita. Amen? That's why our part as believers in Christ is very important. What is our part? To God, in relation to God. Our part is to follow Him and to obey Him. That's why dili nato ikontra ang iyahang word, ang pulong sa Diyos. Because, you know, brothers and sisters, kinsa ang author aning Bible? Yes, 2 Peter, atong basahon, 2 Peter chapter 1. Dili ninyo ma-discover nga ang author sa Bible, ang author sa Word of God, ang Holy Spirit. 2 Peter chapter 1 in verse number 20 and 21. I believe that's the verse. The Bible says, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Next verse. For the prophecy, okay, prophecy man ang Word of God, okay? For the Word of God came not in old time by the will of man. So the Word of God is not authored by the will of man. Man did not write the Word of God by his own intellect, knowledge, and wisdom. Because the Bible says, the prophecy, the Word of God, came not in old time by the will of man. But, the Bible says, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. These men of God were filled by the Holy Ghost. The author of the Bible is the Holy Spirit. Mauna ang Holy Spirit, dili na siya mo kontra sa Word of God. Unsay madunggan ninyo, paminaw, unsay madunggan ninyo sa pulong sa Dios, ang Holy Spirit mo suportana. When a Christian has sin in his life, paminaw, unya makadungog siya sa pulong sa Dios, the Holy Spirit will do His job. And what is His job? His job is to convict the sinner from his sin. Amen. Tusukon siya. Amen. Di ba ang Word of God mura siya kanang espada no nga duhang sulab, espada nga duhang sulab. You know what makes it? Actually ang nagadunggab, paminaw, ang nagadunggab sa ato ang Holy Spirit. Nga naman, ikaw, ako, nagapaminaw naman ta. But why is it? Why is it? Murag na mga times sa atong kinabuhi, when we listen to the Word of God, we are hurt. Masakitan ta. Because the Holy Spirit has pierced your heart through His Word. Amen? Gitusok ka. And the purpose of that, so that ikaw mga igsoon, muadto ka diha sa dapit sa imong kinabuhi o sa punto sa imong kinabuhi that you will surrender your sin to God and that you will humble yourself and that you will get right to God. Mao na ang purpose. Tusokon ka, dili aron patyon ka, tusokon ka aron mubalik ka sa Ginoo. Aron buhaton na nimo ang tama. Amen? Yun ana ka blessing ang Holy Spirit nga naa dinhi sa tuwa. Nasa kanunay, ginatudluan ta, ginagiyahan ta niya mga igsoon, and He will put all things to our remembrance. Everything you hear in our church, gikan diri sa pulong sa Dios, when you face a certain situation, pag moabot ang panahon na kay atubangon nga sitwasyon sa imong kinabuhi, the Holy Spirit will be the one who will remind you of the truth nga iyahang gi-impart sa imuha. Do you remember katong mensahe nga nadunggan nimo last month? Mao to siya buhata karon sa imong sitwasyon. Amen. That's His job. Last verse na lang siya there. John chapter number 14, balik ta. In verse number 26. John chapter 14, verse number 26.
Tanaw niyo di mga igsoon. Okay pa ba mo? Nakasabot mo sa atuang mensahe? The Bible says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Usay ang trabaho. Usay trabaho ng Holy Ghost. He shall teach you all things. But not just that. Paminaw. And bring all things to your remembrance. Tudluan ka karon, unya, puhon, i-remind ka niya sa imuang nakatunan karon. Nagat sa inyo? Kay mao na yung trabaho, He will bring all things to your remembrance. Nakahinumdum ka sa mensahe nga katong katong nadunggan nimo tong nagsimba ka katong last year. Katong nga mensahe igo kay siya sa imuhang sitwasyon karon. Amen. And He will remind you of the verse also from the Bible. Nga sa panahon mabalaka ka ang imong kinalabuhaton, i-remind ka niya sa verse Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Mao lagi dibato nimo, amen? So tudluan ka, i-remind ka sa Holy Spirit unsay dapat buhaton nimo pag naa kay atubangon nga sitwasyon. Tanawa, whatsoever I have said unto you. Amen? Mga igsoon, kamo lang biha ang naay, kita lang biha ang naay ingon ani. Kita lang ang naay Holy Spirit. Ang mga dili anak sa Dios, wala pa sila ingon ani. Muna ang pingin ninyo ang balang espiritu nga nagpuyo diha sa inyo, ha? Because you are now the property of the Holy Spirit. The Bible says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Amen. Which ye have of God, and ye are not your own. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So gikan na nga bersikulo may gada, the Holy Spirit is called God. Ang balang espiritu Diyos din na. Kaya kanang God ya, nag-refer man na, nag-point na sa Holy Spirit. So ang tagpaminaw, ang tag-iya na sa imong lawas o sa imong espiritu, ang balang espiritu. Paminaw mo, ampingin ninyo siya. Kay naalang siya diya, nagpuyo sa imuha. Paminawan ninyo siya, sundan ninyo siya, o tumana ninyo siya sa inyong kinabuhi. Kaya pag supako ninyo siya, mag-grieve siya, masubo siya. Amen? Pag wala ginasunod ang iyang trabaho, mapalong ang iyang trabaho. And that's what the Bible says, quench not the spirit. Manindog tang tanan mga igsoon.